Sa iba pa ring balita, todo tanggi ang kampo ni Hubert Webb sa aligasyon ni Laro Visconde na nag-alok umano sila ng 50 bilyong piso noong nasa Court of Appeals pa ang kaso. Pero gate ni Visconde, may ilang mahistrado raw ang nakakaalam tungkol sa umunoy pambabraso para i-absuelto noon ang grupo ni Webb. Saksi si Teresa Andrada. Kung paanong itinanggi noon ng pamilya Webb ang bintang na ibinraso nila ang pag-absuelto kay Hubert, siya ring tanggi nila ngayon sa aligasyon ni Mang Lauro Visconde na nagtangkaraw manuhol ang kampo ni Hubert noong nasa Court of Appeals pa ang kaso. Giit ng abogado niyang si Attorney Demetrio Custodio, pinaghirapan nilang ma-acquit si Hubert at lahat daw ng kanilang ginawa ay naayon sa batas. Ang aligasyong panunuhol laman ng affidavit ni Mang Lauro nitong Enero. Taong 2006 raw nang isiwalat sa kanya ni Court of Appeals Associate Justice Jose Mendoza ang umano'y pambabraso at umani-alok na 50 million lobby money para baliktarin ang ruling ng Appellate Court at i-acquit si Hubert. Sabi ni Mang Lauro, noong banggitin umano ito sa kanya ni Justice Mendoza, naroon daw sina Appellate Justices Lucas Bersamin at Japar Di Maampaw. Wala akong dahilan para magsinungaling dito. Nagsasabi lamang ako ng katotohanan sa pangyayari tungkol sa kaso ko. Lalo raw siyang nagsuspetsang may suhulan ng mula sa dating unanimous na hatol ng Appellate Court na guilty ang grupo ni Webb, nagpalit ng boto ang isa sa 3 mahistrado, kasunod ng paghahain ng motion for reconsideration ng kampo ni Webb. At nang gawin ng 5 ang mahistradong hahatol sa kaso sa Court of Appeals, mas naging dikit pa raw ang botohan. I'm sure that the reason why they dissented, siguro tumanggap sila ng pabor. That I cannot, wala tayong katibayan dyan. Pero sa mga impormasyon, yun ang pangyayari. Again, I've spoken to the justices mentioned. All have denied categorically. Sabi ni Supreme Court spokesman Maidas Marquez, kinumpirma sa kanya ni Mendoza na nakausap niya noon si Mang Lauro pagkatapos niyang ma-appoint bilang Justice ng Court of Appeals. Akala niya babatiin lang siya nito. Pero nang magtanong daw si Mang Lauro tungkol sa kaso, agad itinigil ni Mendoza ang kanilang pag-uusap. Si Bersamin naman, isang beses lang daw nakausap si Visconde. He vividly remembers meeting Mr. Visconde but only once, no? At the Court of Appeals when he was on his way out from the elevator and Mr. Visconde was on his way in. No? And they briefly greeted each other. After that, nothing else. Lord our God. Umaasa na lamang ngayon si Mang Lauro na magbubunga ng hustisya ang reinvestigation sa pagpaslang sa kanyang mag-iina. Teresa Andrada ang inyong saksi. Samantala, binuweltahan ni Pangulong Noynoy Aquino si Senador Bongbong Marcos matapos sasabihin itong singulad na dapat ng Pilipinas sa Singapore kung hindi nagkaroon ng People Power Revolution noong 1986. Sagot ng Pangulo, dapat daw tignan ng Senador ang iniwang utang panlabas ng bansa ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Lumobo raw ang ating foreign debt noong administrasyong Marcos. Baka pinakatama sabihin lang doon, nagkaroon sila ng pagkakataon, may angat ang ating ekonomiya. Pero yung resulta naman o talaga, after 40 years, from 72 to 86, tayo di ba napapag-iwanan na lahat. Maybe I am looking at different figures than the president. But anyway, that's everyone's opinion. Saksihan mamaya. Isa sa mga train operator ng LRT na sangko sa banggaan noong 1 linggo, abala raw sa kanyang cellphone habang nagmamaneho. Actress na si Alicia Mayer walang saplot sa bagong campaign ad ng tita. At Pilipinas Girls pinagkaguluhan sa kanilang tune-up game sa Baguio City. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.